Doon pa rin po tayo sa Matthew. Sa 1 Corinthians 11 verse 1, ang sabi po doon, be imitators of me as I am of Christ. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang sabi po sa kanyang salita, in the book of Matthew 16:24, sabi niya po dyan, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross daily, and follow me. Take up their cross and follow me. So lahat po tayo minsan pa ang mga salita mong ito, magsilbi sa amin na gabay, patnubay sa umagang ito. Kayo po ang Diyos na aming pinagtitiwalaan, kayo ay salita. Panginoong Yesus na nagkatawang tao. Kaya magpakahayag ka sa amin. Punuan mo kami ng iyong biyaya at pagpapala. Ito na po ang nagkakaisa naming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, lahat tayo ay magsabi ng malakas na, Hallelujah! 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 At sabi mo, I am blessed. Pinagpala ng buhay ko sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sige po, lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. So, ipagpapatuloy po natin ang mensahe ng salita ng Diyos. Itong buwan na ito, ang ating pong tema, Christ-likeness. Yung pagiging kamukha ng ating Panginoong Hesukristo. Mahirap po ba ito sa atin, mga buhay, na makapangyari, yung maging katulad ni Hesukristo? Mga kapatid, ako po'y nagtatanong, mahirap po ba maging kamukha ng ating Panginoong Hesus? So, ang katotohanan bilang mga tao, ito po ay mahirap. Kasi po, nandito pa tayo sa laman. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang laman ay magkatunggali ng ating espiritu. Ang nasa ng laman ay hindi po yan ang nasa ng espiritu. Ito po ay enmity. Ito po ay magkasalungat. Kaya po mga kapatid, ano ang ginawa ng ating Diyos Ama? Dahil alam ng Diyos Ama, hindi natin kaya maging kamukha ng Diyos. Dahil si Jesus ay Diyos. Hindi natin kaya na maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. So what the Father did, ano ang ginawa ng Diyos Ama? He sent the Spirit of God. Na ano ang gagawin ng Espiritu ng Diyos? To help us in our weaknesses. Tama po ba? Para tulungan tayo sa ating mga kahinaan. Dahil ang katotohanan, lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan. Do you agree with me? May kanya-kanya tayong kahinaan. Kahit na po, nagsisikap tayo na gawin ang kalooban ng Diyos, but still we have so many weaknesses. At ikaw mismo, you will witness in yourself. Talagang ikaw mismo makapagsasabi na totoo nga may kahinaan ako. Totoo nga, hindi ko kaya maging kamukha ng Panginoong Hesukristo. Kaya po sa oras na ito, ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin, the will of God to each and every one of us is to be like our Lord Jesus Christ. Is to be in His image. Kawangis niya tayo. Yan po talaga sa creation in the book of Genesis, chapter 1, 26 to 27. Ito po yung sinasabi ng Diyos,
likhain natin ang tao na kamukha natin, katulad natin. So yun po talaga ang sinabi ng salita ng Diyos. Yan pong sinasabi niya. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. So saan tayo magiging kamukha ng Diyos? Saan tayo magiging katulad na imahe ng Diyos? Of course, sa mga pag-uugali. Kaya nga po, ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, our Lord Jesus Christ, para mayroon tayong tutularan. So, ang tao, hindi po sinasabi ng salita ng Diyos, imitate kahit sinong tao, kundi imitate. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. So si Pablo, he is confident enough because he knew yung ginagawa niya is like what Jesus Christ did sa kanyang buhay. Kaya mayroon siyang lakas ng loob. Sabi niya, gayahin mo ako katulad ng paggaya ko kay Kristo. So ano ang baseline? It is in the manner of our Lord Jesus Christ. So tayo po, ang gagayahin natin, our Lord Jesus Christ. Kaya po, ang title ng ating pong mensahe, sabi nga po sa atin, what Christ can do that I could do. Ano nga po ba ang ginawa ng Panginoong Jesucristo na kaya nating gawin? Magagawa natin ito because the Holy Spirit was sent to us. And when we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, the Holy Spirit dwells in our lives and make us His temple. Ginawa niya tayong templo ng Espiritu ng Diyos. Kaya bawat isa sa atin may kakayahan at may kapangyarihan na gumawa ng ginagawa ni Kristo na ating Panginoon because the Holy Spirit dwells in us. Yan po ang inilagay ng Diyos nung tinanggap natin si Jesucristo. Yan po ang sinilyo. Sinilyuhan po tayo. Kaya pansinin po natin yung pong mga maling ginagawa. Kahit walang tao nagsasabi, mayroong tinatawag na conviction. Mayroong kang matatanggap na magsasabi sa'yo, hindi tama. So anong gagawin mo? Lumapit ka sa Diyos. Hindi yung pag sinabi hindi tama yan, anong gagawin mo? Huwag mong ipagpatuloy kasi hindi tama. Ang mali, itama, at ang tama, ipagpatuloy na gawin tama. Amin po ba? So, palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Pag sinasabi natin Christ-likeness, this is God's goal for all who trust in Christ. Ulitin ko po. Pag sinasabi natin Christ-likeness, ito po yung mithiin ng Diyos sa bawat isa sa atin na nagtitiwala kay Jesucristo. And that should be our goal too. So, dahil ito ang mithiin ng Diyos sa atin, na dapat ito po yung ating ginagawa na nagtitiwala kay Jesucristo, so yun po dapat nating gagawin. So yun po yung maging kamukha, maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Sa physical, we cannot be. Hindi natin pwede na maging kamukha tayo ng physical appearance ng Diyos. Kasi tayo po ang kanyang nilikha. Kasi kung mapansinin niyo po, in the book of Revelation, chapter 1, verse 6, diyan po, ipinapakita na kung ano ang itsura ng ating Diyos. Okay, mula sa 4, 6, yan pong chapter 1 na yan,
Okay, sige po, chapter 1 ng Revelation. Siguro mag-start sa 5, 6, 7, 8. Yan po yung mga lahat po dyan sa chapter 1. Basahin nyo po yan. Andyan po dinidescribe kung sino po ang ating Diyos. So mag-start. Basahin nyo na lang po yan mula sa buong chapter 1. Nandyan po makikita natin ang hitsura po ng ating Diyos na He is like a fire. Katulad po siya ng apoy, lumalagablab na apoy. At hindi po yan ang hitsura natin. Okay? So, praise God. So, ngayon po, ano po ang mga itinuro sa atin nung nakaraan na mga ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo na dapat ginagawa rin natin. Number 1, ito po in a summarized form, Jesus prayed. So, si Jesucristo nananalangin. Kung ikaw ay gusto mo maging kamukha sa ating Panginoong Jesucristo, yan po ang ating number 1 na gagawin. We should also pray. Kailan nananalangin si Jesus Christ? Magmula sa madaling araw, yung hindi pa po nagliliwanag, sinisimulan na niya ang pananalangin. At nananalangin po siya ng hanggang magdamag. Mayroon siyang tinatawag na overnight prayer, meeting with our Father in heaven. Siya po ay nananalangin every time na mayroon siyang activity. After ng activity, ang gagawin niya, siya po ay pupunta kagad sa isang lugar, mag-isa siya nananalangin. So lahat po ng katagumpayan, lahat ng mga kinakaharap niya, he always end up in prayer. Ganun ang ginagawa ni Jesus Christ. So number 2, hindi ko na yan bibigyan ng diin dahil tinuro ko na yan last time. Okay? So by the way, what is prayer? Itinuro ko na rin to last time. Prayer is communication with God. So we do this paano natin ginagawa? By praising God, umaawit ka sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Diyos, at ikaw ay umaamin, nagpapahayag ka ng mga kasalanan mo sa Panginoon, nagpapasalamat ka sa Diyos, at humihingi ka ng lahat ng iyong mga pangangailangan at nasa sa Diyos. Yan po yung sinasabi na prayer. That is communication with God. Another is, prayer is the heart or the main activity of Christian life to seek God. If you want to seek God, kung hahanapin natin ang Diyos, dahil sabi ng Panginoong Jesucristo in the book of Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Kaya po kung gusto nyo, idagdag ang maraming pagpapala ng Diyos sa buhay mo, na kahit na po sa kabila na ikaw ay pinagpapala ng Diyos, mayroon kang mga kinakaharap na iba't ibang matitinding problema, you can still be in the presence of God and you will not give up prayer. Why? Because you understand that prayer is the heart or the main activity of the Christian. So, hindi ka hihinto. Kahit na may pagsubok, the more that you will pray. Kahit na may mga kinakaharap kang kasakitan at karamdaman, the more that you will pray. Kahit na anong sitwasyon na ating pong pinagdadaanan, the more na ikaw ay mananalangin. If you believe, you are a Christian. Kung ikaw ay naniniwala na Kristiyano ka, dahil ito talaga, pag Kristiyano ka, yan ang puso ng Kristiyano na ikaw ay nananalangin. Kung hindi ka marunong manalangin, mga kapatid, you can ask God to search your heart. Sabihin mo sa Lord, Lord, talaga bang Kristiyano ako? Dahil sinasabi ko ngayon sa inyo na ikaw, kapag you acknowledge that Jesus Christ is really your Lord of your life, ginawa mo na siyang Panginoon, you confess with your mouth, sinabi mo, Jesucristo,
Tinatanggap kita. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Ikaw ang aking kaligtasan. Pumasok ka sa aking puso. Alam niyo po, kapag ikaw ay nanalangin na ganong klaseng panalangin, dapat yung iyong dakilang ginagawa at gawain sa bawat araw na ikaw at ako'y nabubuhay ay manalangin. Yan ang sinasabi po dito. Pag hindi ka nananalangin, alam niyo po, delikado. Kaya nga po, ipinakita ni Jesus Christ, He is the example, the best example that in every day, siya po ay nabubuhay sa bawat araw. Ano ang kanyang pinakadakilang gawain? He starts always in prayer. Tayo kaya, ano ang mga ginagawa nyo pagising nyo sa umaga? Nagkakape, naglilinis. Anong mga ginagawa nyo? Nagbabasa ng mga sa Facebook, yung mga TikTok minsan, ganagaya pa. Ano pa? Yung iba, nagbabasa ng mga messages sa Messenger. Marami po ang pinagkakaabalahan. Pero kapatid, gusto ng Diyos sabihin sa bawat isa sa atin na kung gusto mo gayahin si Kristo na ating Panginoon, gusto mo maging kamukha niya, ano bang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo? Paggising niya sa umaga, lahat ng activities niya, He always end up in prayer. Ganun din po ang gagawin natin. Amen? Kayang-kaya po ba natin ito? Sa tulong ng Diyos. Amen? Sa Espiritu ng Diyos. Pero, yes, the Spirit of God is always willing to help us. Ikaw kaya, nagsisikap ka ba? Pinagsisikapan ba natin na tulungan ang mga sarili natin para magawa ang pinagagawa ng ating Diyos sa ating mga buhay? Yun po ang ating tanong. Kasi ang Diyos palagi siyang willing. Ang tanong para sa atin, tayo kaya? Willing po ba tayo? Kasi kung willing po kayo, gagawa at gagawa kayo ng iyong kaparaanan. Tama? Kung gusto ninyo, sabi nga po ng kasabihan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So yun po, mga kapatid. Another thing, prayer is communion with our Creator. Alam niyo po, pag sinasabi pala natin na panalangin, ito ay pakikipagniig sa manlilikha sa ating mga buhay. Kung kinikilala mo, nalilikha ka ng Diyos, kailangan talaga makipag-usap ka sa ating Diyos. So ito po ay gagawin natin, gaganapin natin. Paggising pa lang sa umaga, gagawin na po natin to. Okay, that is prayer. Number 2, ano po ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Jesus heals. Si Hesukristo nagpagaling. Kaya, dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, anong pinagagawa din sa atin ng Diyos? Tayo rin po ay may kapangyarihan na ibinigay ng Diyos para magpagaling. Naniniwala po ba tayo that you have the power to heal? Pero kaninong pangalan gagamitin? In Jesus' name. Hindi pangalan mo ha? In Jesus' name. Pero gagamitin ka ng Diyos. I believe dito po ako nagtapos noon. So maraming verses sa Biblia na we are commanded to heal. Saan po natin makikita yun? Sa Luke 10 verse 9. Doon na tayo sa Luke 10 verse 9. Jesus Christ commanded us. Sabi nga ni Jesus Christ, heal the sick. Sino po ang inuutusan niya na pagalingin ang mga may sakit? Ang mga disipulo ng kanyang panahon. Are we the disciples of Jesus Christ up to this time? So kung naniniwala ka, disipulo ka ng Panginoong Hesukristo sa kapanahunan ngayon, then you are commanded to heal. Ikaw ay gagamitin ng Diyos magpagaling. Pero alalahanin natin, always acknowledge the name of Jesus Christ when you officiate healing.
Kapag ikaw ay ginagamit para ipag-pray ang mga may sakit, palagi huwag mong kakalimutan ang pangalang Hesukristo. Na ikaw ay binigyan ng kapangyarihan magpagaling sa ngalan ni Hesukristo. Kaya anong sabi niya? Heal the sick who are there and tell them the kingdom of God has come near to you. So yun po yung gusto ng Diyos. At ganun din po, sabi po doon sa Acts 3:6. Okay. So number 3, dito na tayo. Ito yung hindi ko na topic last time. Jesus preached the gospel. So si Hesukristo, ang kanyang mga activity, these are the main activities of Jesus Christ when He was here on earth. Nung nandito po siya sa sangkalupaan, ito po yung mga pangunahin. Yung mga sinabi ko kanina, ito po yung pangatlo niyang ginagawa. Palagi po siyang nag-share ng gospel. By the way, sino ba ang gospel? Ang gospel po ay si Jesus Christ. He is the gospel. So si Jesus Christ, siya po ay nangangaral patungkol sa kanyang sarili. Pero hindi niya po ipinapahayag ng lubusan. Hindi niya po pa pinapakilala na siya po pala yung gospel. Kaya nga di ba sabi niya, the kingdom of God is at hand. Sino yung kingdom? Siya po yun. Kasi siya po yung hari. So yan ang mga ginagawa ni Jesus Christ. Kaya purihin ng Diyos, maraming salamat. At ngayon, dito po sa Bagong Silang, patuloy sila nagkakaroon ng mga pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kahapon din, namigay yung ating compassion ministry. Bago mamigay, nagbahagi ng salita ng Diyos. So, bawat isa sa atin, ikaw at ako, ay inuutusan ng Diyos. Gawin natin ito. Hindi lang ito ginagawa ng ilan-ilan. Lahat tayo obligado na i-share natin yung gospel. Sino ang gospel? Si Jesus Christ. So, ano po ang mga patunay that Jesus is preaching the gospel? Ano po ang sabi po sa aklat ng Matthew chapter 4 verse 23? Sabi niya po, Jesus went throughout Galilee. Ano ang ginagawa niya? Nagtuturo, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom. Yung ang pinapayag yung kaharian ng Diyos na ikaw at ako, ito ang inaasam natin na mamatay man tayo physically. Ang ating buhay ay nagpapatuloy at yan po ang walang hanggang buhay na ikaw at ako ay patungo sa kaharian ng Diyos. Sino po ba dito ang takot mamatay? So maraming nag-smile. Anong ibig sabihin kaya ng smile? Takot ba talaga kayo? O ayaw nyo lang mamatay? Sabi mo, ayaw ko lang mamatay, nag-i-enjoy pa ako sa lupa. Isabihin mo yan kay Lord. Sabi mo, Lord, ayaw ko muna mamatay, nag-i-enjoy pa ako sa lupa. Pag hindi ka na mag-enjoy, sabi mo, Lord, pwede mo na ako, mag-graduate na ako dito sa lupa. I want to be in your kingdom. At ang totoo, mga kapatid, ang katotohanan, kapag alam mo na ikaw ay patungo sa kaharian ng Diyos, wala ka ng takot sa puso mo na ikaw ay mamamatay. Tama po ba? Kasi po, saan ka na papunta? Dito ka na sa kingdom. Dito ka na sa kingdom of God. Sa kaharian ka na ng Diyos. Yun na po ang ating patutunguhan. Kaya anong ginagawa niya? Sabi niya po dyan, he is teaching in the synagogues, proclaiming, ipinapahayag niya yung kaharian ng Diyos. Kaya sa mga nag-share, sabihin niyo sa kanila, gusto mo ba makaranas na kahit mamatay ka physically, ang kaluluwa mo naman patungo sa kaharian ng Diyos? Diba? Pagka tinanong mo yon, aba,
Mag-iisip sila, paano? Kailangan makilala mo muna si Hesus Kristo. Kasi sabi ni Hesus Kristo, siyang daan, siyang katotohanan, siyang buhay. At siyang buhay na walang hanggan. Walang makaparuron sa Ama. Saan bang Ama? Nandun sa kalangitan. Walang makaparuron sa kalangitan maliban kay Hesus Kristo. Kaya sa oras na ito, gusto mo ba magkaroon ng relasyon bilang ikaw ay anak ng Diyos? Gusto mo maging anak ng Diyos? So sa panong paraan? Sa pamamagitan din ni Hesus Kristo. So kahit ganun po yung mga sharing lang natin sa kanila, palagi mong tatanungin, at katagalan po yan, di ba sasabihin nila, wala naman nakakaalam. Sabi mo, hindi, nasusulat sa salita ng Diyos. Maliwanag. Sabi doon, na kapag pala tinanggap mo si Hesus Kristo, bibigyan ka ng Diyos ng karapatan, John 1:12, na maging anak ng Diyos. Gusto mo ba maging anak ka ng Diyos? Sabi mo, kung di ba ikaw nga nagnanasa ka na kung ikaw ay naging anak ng presidente, siguro blessed na blessed ka. So lalo-lalo na kapag maging anak ka ng Diyos, mas lalo kang pagpapalain ng Diyos. So yung mga ganun lang na mga sharing patungkol si Kristo, kay Kristo. So si Kristo lang po ang ating pong ibabahagi sa kanila. Yan ang gospel. Jesus Christ is the gospel. And Jesus Christ reigns in the kingdom of God. Siya po yung maghahari sa kaharian ng Diyos. Kaya yun ang ginagawa ni Jesus Christ. Ano pa ang ginagawa ni Jesus Christ? Doon sa sa Mark 1 verse 4. And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. So si John the Baptist, sino po ang kanyang pre-preach? Actually, ang pre-preach na, siya po yung nagbaptize sa water kay Jesus Christ. Ano ang sabi niya? Na yung darating po, siya po yung magbabaptize with the Holy Spirit and fire. Ang tinutukoy niya, na siya po ang gumawa ng daan para ito si Jesus Christ ay magkaroon ng baptism sa water baptism. So si John the Baptist ang ginamit. So mga kapatid, yung mga hindi pa baptize sa tubig, mag-pray kayo na mabaptize kayo sa water baptism. Kailangan po ito. Mababago bang yung reliyon? Hindi. Ito po ay public declaration na ikaw ay talagang tagasunod na ni Kristo Jesus. Ang sinusundan mo na sa Hesus Kristo, na siya ay namatay dahil sa kasalanan at muli siyang nabuhay. At ang kanyang buhay ay iyong buhay na makakamtan. So yun po, kaya importante po yan. At praise God, ngayon, are we commanded to preach? Ikaw po ba ay inutusan ng Diyos na magbahagi, mangaral ng kanyang salita? Saan natin po yan makikita? Sa Matthew 28:19 to 20. Ito ay commandment ng Diyos. Ikaw at ako ay inuutusan ng ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin niyo po, itong talata na ito, this verse, ito pong talata na ito, ito yung pinakahuling utos ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat. At bago siya muling naluklok sa kanang kamay ng Diyos Ama. Ano ang sabi niya? Therefore, go, make disciples. So, of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, sino ang inuutusan na i-share? Si Jesus Christ. Tayong lahat. So, i-share niyo po. I-share niyo po. Madali ba mag-share? Madali. Alam niyo po, paano magiging madali? Kung ano ang karanasan na naranasan mo sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa buhay mo, yan ang i-share mo. Ako po, yung una ko po talaga na sharean, yung opisina, dinala po ako sa isang
church doon sa JL. May nagdala sa akin doon. Pagkatapos, pagbalik ko sa opisina, Sunday, pagbalik ko sa opisina, alam niyo po, sabi ko sa mga opisina ko, uy, alam niyo ba? Sabi ko, alam ko, hindi niyo pa alam. Mayroon akong pinuntahan na lugar. Sabi niya, ano yun? Aba, doon sa lugar na yun, naramdaman ko yung kaligayahan, yung nandito sa puso, yung iba talaga. Nagkaroon din ako ng kapayapaan. Alam niyo po, ipinapayag nila sa Jesucristo at tinanggap ko naman siya. Alam niyo, nakaranas ako ng kakaibang karanasan. Nagkaroon ako ng parabang yung completeness ng buhay. Alam niyo po, yan ang sinabi ko. Gusto niyo ba sumama sa Sunday? Sige, magkita-kita tayo sa lugar. 2 kaopisina ko ang sumama. Imagine niyo po, doon pa kami sa DAFORT, Department of Energy, ako noon naka-assign. Nagkita kami dyan sa Guadalupe. Alam niyo kung saan ako nag-attend? Doon pa sa Raulio. Doon sa United Nations. Sumama po sila. At yung pong nasyerang ko po, taga Bohol, ang kanyang mga kapamilya, siya lang po nakakilala, sila po ay naging mananampalataya. Yun lang po yung karanasan ko lang. Kasi wala naman pa akong alam na mga verses sa Bible. Yung karanasan ko lang, binahagi ko sa kanila. Sabi ko, sumama kayo. Kung gusto nyo, sabi ko, basta iba, kakaiba talaga, sabi ko. Kakaiba talaga. Lalong-lalo na may inawit pa yun noon na sa isang inatinan ko naman, sabi po doon ng awit, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken joy. Give them all, give them all. Sabi ko, eksakto, may problema ako. Kaya binigay ko, sabi, bigay daw. Binigay ko yung problema. Kaya after ko nang gawain, gumaan ang aking kalooban. Kaya alam niyo po, ganun lang kapraktikal ibahagi si Jesus Christ. Ano po ang gagawin natin? I-share mo yung karanasan mo personal. Mong karanasan na naranasan mo patungkol kay Jesucristo. Amen. So ganun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. So we are commanded to preach the gospel. So purihin ang Diyos. Yung ating kapatid pumunta pa sa Amerika. Ang kanyang pagpunta doon, masyera ng kanyang mga mahal sa buhay. So purihin ang Diyos. Nagampanan niya yung pinagagawa ng Diyos. Tayo din dapat nating gawin. Sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, dapat i-share natin si Jesus. Dahil kaya ka pupunta sa kaharian ng Diyos, dahil kay Jesucristo. Kaya ka makakasama ng Diyos sa kalangitan dahil kay Jesucristo. Wala nang iba. Hindi relihiyon ang dahilan. Hindi dahil sa mabubuti mong gawa. Wala. Kundi sa Jesucristo. Siya po talaga ang dahilan. Pang-apat. Okay? So, ito po yung ating pong pagbubulay-bulayan. So, yung pang-apat, ano po ang ginawa ni Jesus Christ? Jesus trust in God. Tanggalin mo ito, nasa babayan. Jesus trust in God. Si Jesucristo ay nagtiwala sa Diyos. So kung siya ay nagtiwala sa Diyos, ano pa kaya tayo? Na ano ba ang katotohanan? What is the truth? Kung babasahin po natin sa Colossians 1:15 to 17. Si Jesucristo ay talagang Diyos. But still, what He did, He trust God. Siya po talaga ang nagtiwala sa Diyos. Ano po ang katotohanan? Ito ang katotohanan.
The Son is the image of the invisible God. Sino tinutukoy dito? Si Jesus Christ. Na siya yung imahen ng Diyos na hindi nakikita. Nasa pamamagitan ni Kristo, nung mga kanyang kapanahunan, para na nila nakita ang Diyos Ama through Jesus Christ. Yan ang sinasabi diyan. The firstborn over all creation. Siya yung unang nilikha sa pag-create ng Lord. At ano pang sabi sa verse 16? For in Him all things were created. So sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng bagay ay nalikha. Actually, this is the preaching today. 2 puntos lang yung gusto kong bigyan ng emphasis. Na ang Panginoong Hesukristo ay nagtiwala rin pala sa Diyos. At ano pong sabi? For in Him, si Jesus Christ, dahil sa Kanya nalikha ang lahat ng bagay. So in short, He is God. Kasi ang manlilikha ng lahat ng bagay ay Diyos. Dito pinapakita sa atin anong katotohanan, na bagamat si Kristo ay Diyos, He learned to trust in His Father in heaven, na siya po ay Diyos. Natutunan niyang magtiwala sa Diyos. Sabi niya po diyan, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, mga bagay na nakikita at hindi nakikita, whether thrones or powers, or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Mga kapatid, dito po, ipinapakita ko, dito kaya binigay ko itong verse na ito para ipakita sa atin na si Jesus, sa totoo lang dito sa verses na ito, and even in the book of Genesis, nung sinabi ng Diyos, let us make man, nandun na si Jesus Christ. Siya po ay Diyos. Dito po, pinapakita na siya talaga ay Diyos. He is God. Pero, yan ang katotohanan, na kahit na po siya ay Diyos, He learned to trust in our Father who is in heaven, who is God. Bagamat siya ay Diyos, nagtiwala din po siya sa Diyos Ama. So kung siya ay nagtiwala sa Diyos Ama, saan natin po yan makikita? In the book of Luke 23:32 to 46. So ano po ang sinasabi po dyan? Two other men, both criminals. Ito po yung kwento ng dalawang kriminal na nasa kanang kamay nung nandun na siya nakabayubay sa krus. Sabi niya, nakabayubay na po sila. Sabi nung nasa kanan at yung isa naman nasa kaliwa. Sabi po ng nasa one on his right, the other on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. At doon na lang natin basahin nyo na lang po yan sa verse 46. Ano po yung sinabi niya po dyan? Ito na lang po bibigyan ko, basahin nyo na lang ibang verses. Kaya ko sinasabi, nagtiwala siya sa Diyos. Sabi niya, Jesus called out with a loud voice, sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Nung sinabi niya, into your hands I commit my spirit, alam niyo po, it shows na si Jesus Christ, ipinagkatiwala niya talaga ang kanyang buhay. Diyos siya, alalahanin natin, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Pero he learned to trust in God. Natutunan niya magtiwala sa Diyos. Ito yung basahin mo yung buong
Maraming verses na yon. At ito po yung verse 46. Nung sinasabi niya, Father, into your hands, I commit my spirit. Sa iyong mga kamay, itinatalaga ko ang aking spirito. Yan ay patunay na si Jesucristo nagtiwala sa Diyos Ama. So, paano pa kaya tayo? Are we commanded to trust God? Tayo po ba inutusan ng Diyos na magtiwala din sa ating Diyos? Are we commanded to trust God? Are we commanded to trust God? Gusto ko malakas. Are we commanded to trust God? Sige, patuloy natin pag-aralan. Palapakan natin ating Diyos. Kaya ano ang utos ng Diyos? Sabi ng Diyos, Proverbs chapter 3, 5 to 6, trust in the Lord. Kanino tayo magtitiwala? Pansinin niyo po, sabi niya dito, trust in the Lord. Sino ba ang ating Lord? Si Jesus Christ. Kaya po, dahil tayo po ay nakakilala sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo, kaya ikaw at ako, inuutusan ng Diyos na magtiwala kay Jesucristo. Trust in the Lord with all your heart. Buong puso pala tayo magtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. At ano pa ang gagawin natin? Lean not on your own understanding. Huwag tayong manangan sa ating mga kaisipan, yung ating mga kaunawaan. At ang sabi sa verse 6, in all your ways, ang galing ng verse, ang phrase nito, in all your ways, submit. Kanino tayo magpapasakop? Kay Jesucristo. Submit to Him, and He will make your paths straight. So, kanino tayo magpapasakop? Kay Jesucristo. So, ito po yung sinasabi kinuman sa atin ng Diyos. Ngayon, ipagpapatuloy natin ito sa Psalms 146, 3 to 5. Sabi po dito, kanino tayo hindi magtitiwala? Do not put your trust in princes. Ibig sabihin, maging sa mga nasa authority, in human beings. Huwag daw tayo magtitiwala sa ating mga kapwa-tao. Ito ang sinasabi sa salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi kayo dapat magtiwala sa kapwa-tao. Magtitiwala tayo sa salita ng Diyos. Ano pong sabi dito? Huwag tayo magtiwala sa mga princess, maging yung mga nasa autoridad, maging sa lahat ng tao, dahil hindi nila kayo kayang iligtas. Hindi nila tayo kayang iligtas. Saan tayo ililigtas? Na yung ating mga kaluluwa, pag namatay tayo, hindi nila tayo kaya dalhin sa kaharian ng Diyos. Amen? Kundi sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. So, yun po ang hindi natin pagtitiwalaan. Okay, tingnan pa natin sa Micah. Ito yung pinagbulay-bulayan namin last Thursday. Ano ang sabi ng Micah chapter 7 verse 5? Do not trust a neighbor. Sino ba yung neighbor natin? Magsisimula sa pamilya. So yung mga kapamilya pala natin, hindi pala dapat pinagtitiwalaan. Yung ibig sabihin ng salita ng Diyos, huwag kayong magtitiwala direct sa kapamilya mo, who is your neighbor. Magtitiwala tayo sa Diyos para sa kanila. Direkta sa Diyos para sa kanila. Hindi po yung direkta. Halimbawa ako, hindi ako magtitiwala sa iyo, direct sa inyo. Magtitiwala ako sa Diyos para sa inyo. Anong sabi dyan? Do not trust a neighbor, put no confidence in a friend, maging sa kaibigan. Even with the woman who lies in your embrace kahit na,
sa iyong kapiling. Sabi niya, even with the woman who lies in your embrace, guard the words of your lips. Ingatan ang ating mga pananalita. Sa verse 6, maganda ito mamaya i-ano natin sa translation ng Tagalog. Pero dito muna tayo. Verse 6, for a son dishonors his father. A daughter rises up against her mother. A daughter-in-law against her mother-in-law. Ito yung gusto ko pong maunawaan natin. A man's enemies are the members of his own household. A man's enemies, ang kaaway ng tao ay kasama mo sa bahay. A man's enemies are the members of his own household. Kaya nga po sinasabi, huwag magtiwala sa mga tao. Direkta ka magtiwala sa Diyos. Kahit nasa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, hindi tayo dapat nagtitiwala sa kaibigan natin. Yung direct na pagtitiwala sa kanila. Ito po yung napagbulay-bulayan ko. In my meditation, sabi ko, grabe kaya pala, sa pamilya, sino ba ang nagiging tunay mong kaaway, katunggali? Di ba nanggagaling din sa kapamilya mo? Kasi yan ang kaya sinasabi kanina sa verse 5, maging maingat magsalita. Kasi yung kapamilya mo, yan ang matindi magsalita ng hindi maganda sa iyo. At yan ang nakakapanakit dahil ikaw, may magsalita sa iyo sa labas, hindi mo kakilala. It will not affect your emotion. Tama? Pero sa kapamilya mo, kapag nakapagsalita sila ng hindi maganda, nakaka-apekto ng buo nating katauhan. Amin po ba? A man's enemy, sino po ang kalaban ng tao? A man's enemies are the members of his own household. Ang sinasabi, ang tunay na kaaway ng tao ay kasama mismo sa iyong sambayan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya yung verse 7 na yan, ano ang sabi po? Sige, sa verse 7. But as for me, sabi po ni Micah, prophet of God, I watch in hope for the Lord. I wait for God, my Savior. So ang ating talagang kaligtasan na yang Diyos, my God will hear me. So mga kapatid, kaya po itinuturuan tayo ng Panginoon magtiwala sa Diyos. Direkta tayo magtitiwala sa Diyos. Hindi sa ating mga mahal sa buhay. Hindi kung kanino man tao. Dahil ang pinaka-kalaban ng ating mga buhay, kung sino pa yung kasama mo sa bahay. Kung kayo lang mag-ina, pansinin nyo, yan ang makakapanikit sa'yo. Kahit na dadalawa lang kayo sa pamilya, pansinin nyo po, sino ba nakakapanakit sa ating kalooban? Ibang tao ba? Asawa mo, anak mo, apo mo, kung may apo ka na, tatay mo, nanay mo. Yan ang sinasabi sa Biblia. Kaya praise God. Tinuturuan tayo ng Panginoon. So tandaan nyo po yan, salita ng Diyos yan. Hindi ko po yan salita. Kaya po, mapapansin nyo, kung gusto nyo, panghinaan ka ng kalooban, ang gagamitin ng dyablo ay yung kapamilya mo. Ulitin ko po, maging yung kaibigan mo. Kung sino yung malalapit sa puso mo, yan ang gagamitin ng Diyos. Yan ang talagang nagiging kaaway mo. Yan ang nakakapanakit sa'yo. Kaya praise God. Tinuturuan tayo ng Panginoon. So tandaan nyo po yan, salita ng Diyos yan. Hindi ko po yan salita.
Kaya po ang tinuturo sa atin ng Panginoon, magtiwala. Sa mga kapatid, huwag muna kayo mag-prepare ng food. Dito muna kayo, please. Wala muna mag-prepare ng pagkain. So, maging sa atin dito, magkakapatid, sino ba nakakapanakit sa iyo? Kapatiran mo rin. Kasi nagiging kasama tayo sa sambahayan. Sambahayan ng Diyos. Wala munang mag-prepare ng food, ha? Please. Kaya po anong sabi po ni Micah? But as for me, I watch in hope for the Lord. Talagang sa Diyos ka aasa. Sa Diyos ka mag-aantay ng kaligtasan. Sa Diyos ka talaga lalapit dahil siya talaga ang makikinig sa atin. Kaya ngayon, magtataka kayo. Idadalawa na nga lang kami. Nagkakasakitan pa kami. Nagkakaaway pa kami. Bakit? Ayan ang sinasabi sa Micah chapter 7, verse 6. A man's enemies. Sino ang man's enemies? Balikan natin. Man's enemies are the members of his own household. Sabi mo, mabuti pa, mag-isa na nga lang ako. Wala na akong kapamilya. Wala na akong kasama sa bahay. Titira na lang ako mag-isa. May kaibigan ka ba? Kasama din yan kanina, di ba? Sabi niya, do not trust a neighbor. Put no confidence in a friend. So kahit na may kapitbahay ka, may kasama ka sa bahay, may kaibigan ka, kaya sabi sa atin ng Diyos, huwag kang magtiwala sa Kanya. Anong pagtitiwalaan natin ang Diyos? Kaya kanino tayo magtitiwala? Kay Jesucristo. So praise God. Ano po ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 5? Okay, next. Jeremiah chapter 17 verse 5. Sabi po ng salita ng Diyos, thus saith the Lord, cursed be the man, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao, and make it flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Sa Tagalog nga na. Susumpain, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Sino ba dito nagtitiwala sa tao? Sumpa ang aabutin natin. Sumpa, sumpa, sumpa. Sumpain. Sabi po doon, sige, balikan natin sa una. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig. Kumbaga, nakasandal ka sa kanya. At ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Kasi totoo naman, pag ikaw talaga nakasandal sa tao na para bang ando ng kumpensa, alam mo, mapapalayo ka sa Diyos. Kaya kahit mahal ka ng anak mo, kahit mahal na mahal ka ng asawa mo, kahit mahal na mahal ka ng kaibigan mo, ang sabi ng Panginoon, huwag ka pa rin magtiwala sa Kanya. Amen? Maliwanag po ba yun? Dahil sa Tagalog nga, tingnan mo ngayong Isaiah chapter 2, verse 22. Sabi niya po dyan, layuan ninyo ang tao. Tingnan nyo yan. Na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong. May butas ba tayo ng ilong? Pinapalayuan ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong. Sapagkat sa ano pahahalagahan siya. So dito pinapakita, huwag kang magtiwala sa tao, may dalawang butas na ilong. Ang
ang gusto ng Lord, siya kanya talaga tayo magtitiwala. Kaya pala si Jesus Christ hindi nagtiwala dahil nung siya po ay nagkatawang tao, kahit na sa kanyang sarili, hindi niya pinagkatiwalaan. Kaya sabi niya, I commit my spirit. Ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa ating Diyos Ama. Kaya po mga kapatid, mas okay lang, alam niyo po, kahit na, ulitin ko po, kahit na sabihin mo, mahal na mahal ka, huwag ka pa rin magtiwala sa kanya. May dalawang butas na ilong. Tingnan nyo, kung yung tao na yon may dalawang butas na ilong, may dalawang butas sa kanyang ilong, huwag nyo yung pagkatiwalaan. Sino ang pagtitiwalaan? Sabi tuloy ng isang kapatid. Ulitin ko, kung may yung tao na yan, may dalawang butas sa kanyang ilong, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag siyang pagkatiwalaan. Kasi, sabi niya dito, sapagkat sa ano pahalagahan siya. Bakit? Hindi naman talaga magpapahalaga yung tao na yan na may dalawang butas na ilong. Ang magpapahalaga sa iyo, sa akin, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Yan ang nagpapahalaga sa buhay natin. Yan ang nagbibigay sa atin ng tunay na pagpapalat biyaya. Kaya po, mga kapatid, sabi din po sa Jeremiah, so kanina sumpain, Jeremiah 17:5. Sabi sa Jeremiah 17, 7-8. Jeremiah 17, 7-8. Purihin ang Diyos. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos dito naman tayo? Kasi alam ko po, nasaktan na kayo. Pero mabuti pa yung nasaktan na tayo naman ay natutong magtiwala sa Diyos. Ano ang sabi po dito? Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Palagpakan nga po ng ating Diyos. So ikaw ay mapalad. So mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. So in short, malas ang tao na nagtitiwala sa tao. Tama? So saan kailan tayo mapalad? At kanino tayo mapalad? Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. At ang pag-asa ay ang Panginoon. Kaya, tandaan natin, huwag tayo, biro mo sumpa ang abot natin, di malas talaga. Kapag nagtiwala ka sa tao, malas. Pero kapag nagtiwala ka sa Diyos, you are mapalad. Amen? Alin gusto nyo, magiging mapalad o magiging malas? Mapalad. Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Okay, so, yung panglima. Siguro wala na tayong time. So, sa susunod naman na may pagkakataon, Jesus obeys God. Kung ang Panginoong Jesus ay sumunod sa Diyos, tayo pa kaya hindi maging masunurin sa Diyos? Hallelujah. Sabi po sa Luke 22, verse 42, sabi ni Jesus Christ, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Dito po, alam na ni Jesus Christ na ang lahat ng kasalanan ng tao ay ipapataw na sa Kanya. Ang lahat ng kasakitan at karamdaman ng tao, ipapataw na sa Kanya. Ang lahat ng sumpa, ipapataw na sa Kanya. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, Father, if you are willing. So kung gusto ng Diyos Ama, na alisin sa Kanya ang ganong hirap na parusa, ay maalis sa Kanya. Pero anong sabi niya?
Yet not my will, but yours be done. Dito ipinakita ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, natutunan niyang sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. So marami pang patunay na talagang si Jesus Christ ay sumunod. Sabi din sa Matthew 26 verse 39, sabi niya, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed. Nanalangin niya, sabi niya, my Father, if it is possible, may this cup be taken, cup of suffering ito. May this cup be taken from me. Itong suffering na ito, yung agony na ito, yung kahirapan na ito, yung lahat na pinataw na kasalanan sa mga kasalanan ng lahat ng tao, ipinanganak o hindi pa ipapanganak, ay ipinataw na sa kay Hesukristo. Sabi niya, yet not as I will, but as you will. Dito pinakita po yung pagsunod ni Hesukristo sa kalooban ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos. So tayo nga lang sinabihan ng Diyos, manalangin ano bang ginagawa nyo? Hindi naman talaga ninyo ginagawa, sinusunod. Pero nagrereklamo tayo, bakit naman? Akala ko mahal ako ng Diyos. Oo, mahal ka ng Diyos, pero sabi ni Lord, if you love me, John 14:15, obey my commandments. So marami pong mga utos ang Diyos na ikaw at ako. Are you commanded to obey? Yes. Ginawa ni Jesus Christ, so dapat ikaw at ako, gagawin din po natin ito. Sa John 14:21-23, marami pang talata na itinala ko dito na pinakita na sumunod si Jesus Christ. So ano pa ang sabi sa John 14:21? The one who has my command and keeps them is the one who loves me. So yung sumusunod sa ating Panginoon, yun ang tunay na nagmamahal sa Panginoon. And the one who loves me will be loved by my Father. Kung minamahal natin ang Diyos, susunod tayo kay Hesukristo. At kung sumunod tayo kay Hesukristo, yan din ang minamahal ng Ama. Diyos Ama. Sino po ba yung gusto na makaranas na ikaw ay minamahal ng Diyos Ama? Itaas ang kamay. Iwagayway natin. Praise God. So maliwanag na susunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? So purihin ang Diyos. Kaya sabi niya, I also will love Him and will reveal myself to Him. Magpapakilala sa iyo ang Panginoong Hesukristo kung tayo po ay sumusunod sa Kanya. And verse 23, dito na lang po ako magtatapos. John 14 verse 23, sabi ni Jesus, if anyone loves me, he will keep my word. So ano po ang ating itatago at ano po yung ating isasagawa? Yung Kanyang salita. My Father will love. Okay? Sige. We'll love Him and we will come to Him and make our home with Him. So anong itatago natin? Yung salita ng Diyos. So ngayon, may naitago ba sa atin? Sa ating Diyos? Sino ba yung tunay natin na kaaway? The member of the family. Kaya wag na kayong magtaka, wag na kayong magsabi na, grabe talagang ginawa ng asawa ko. Nakakapanakit ng puso. Alam mo na, siya ang tunay mong kaaway. Siya ang matindi mong kaaway. Walang talaga, nako. Alam mo na, siya talagang kaaway mo. So, anong gagawin mo lang? So, ngayon, para sila hindi mo maging kaaway, anong gagawin natin? Magtiwala sa Diyos. Amen? Para hindi sila maging kaaway, anong gagawin natin? Magtitiwala tayo sa Diyos. Okay? So, purihin natin ang Panginoon sa ating pong conclusion. Anong gagawin natin?
Be like Jesus Christ and do what Jesus did. Sino ba yung gusto maging katulad ni Kristo? So, itinuro na sa atin kung anong mga gagawin natin. So, yun po sinasabi, do what Jesus did. Gagawin natin ang ginawa ng Panginoong Kristo. Sige po, lahat po tayo ay tumayo. Mayroon po ba tayong bagong kapatiran? Sige po, inanyayahan ko muna ang bagong kapatiran. Pumunta ka muna sa harapan. Ama namin Diyos, sa oras na ito, ako po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na tinuruan mo ako. Sa iyo ako dapat magtiwala at hindi sa tao. Sa oras na ito, binubuksan ko rin ang aking puso. At Panginoon Jesus, inaanyayahan kita. Pumasok ka sa aking puso at kayo na po ang maghari bilang Diyos, kaligtasan ng aking buhay. Magmula sa araw na ito, ako'y nagpapasalamat na sa lahat ng aking pagkakasala, ako'y iyong tinubos, nilinis sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoong Kristo, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat at sa oras na ito, ako'y nagtitiwala na kasama na po, tinubos mo, pati ng aking kasalanan, kasakit, karamdaman, kahirapan, lahat ng suliranin ko sa aking buhay. Kasama mo na rin, tinubos. At sa oras na ito, nagpapasalamat ako na ako'y iyong binigyan ng karapatan maging anak mo. Ako ay isa na anak ng Diyos. Salamat ang pangalan ko ay isinulat mo sa aklat ng buhay. Ito na po ang aking samit panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumalalangit po tayo. Dakilang Diyos, palaguin mo ang pangalan nito. Tulungan mo siya na siya ay lalong magpursige, magsikap na ikaw ay makilala. Banal na Espiritu, ipinagkakatiwala ko ang buhay niya dahil ikaw ang kanyang Diyos, Panginoon Jesus. Salamat po ng kanyang buhay ay iyong pinapangalanan. Sa iyo ang papuri, pagsamba, pagpapuri, pasasalamat sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Sige po, umawit muna po ang bawat isa sa atin. Hallelujah.